Hello mga palangga, mabintang-mabinta ito sa aming bakery, lalo na po sa mga paaralan. Mabinta ito sa mga bata. Kaya sa ating video ngayon, ito po yung ating recipe. Pwede bang pakisamahan niyo po ako ngayon? Kaya tara na, simulan na natin yan. Gagawa ako ngayon ng 1 kilo na harina. First class flour yung ginagamit ko ngayon. At kayo mga ga, pwede kayong gumamit ng all-purpose flour. Sunod ilagay yung yeast, bread improver, and then haluin. At light brown sugar, asin, cocoa powder, at itlog. At lagyan ko ito ng food color na chocolate brown. At yung vanilla extract at evaporated milk at tubig. Tunawin muna yung mga dry ingredients at pwede nang basain yung harina. At masahin lang itong mabuti hanggang sa mabasa yung mga harina at pagkatapos pwede nang maglagay ng margarine. Dito sa ating margarine ay pwedeng gumamit ng shortening, pwedeng paghatiin at lalong pwedeng gumamit ng pure butter. Masahin lang ng todo, pwedeng ipadaan sa dough roller machine kung meron lang naman kayo or di kaya yung spiral mixer. Ako mga ga ay ipadaan ko ito sa aking dough roller machine. Kasi po ay sobrang busy tayo, hindi po tayo pwedeng magmasa ng mano-mano. Kayo na lang po magmasa ng mano-mano kung wala kayo niyang mga machine na pwedeng magpakinis ng ating dough. At pagkatapos ko itong pakinisin ay agad ko na itong putulin sa 30 grams. Pwede ninyong ibahin yung putol ng ating dough. Kasi depende ho yan sa inyong bintahan, depende din sa area. Pagkatapos agad ko na ho yung figurahin ng pabilog na mahigpit at i-flatten or i-press ko lang yan ng kaunti para hindi din masyadong bilog na bilog pag naluto. At isalansan lang yan natin at yung ating tray kailangan ay banyahan yan ng margarine or di kaya shortening. At palsahin lang natin ito bago natin lutuin or prituhin. At pinaalsa ko lang ito ng 2 oras, bali ipasalubong lang natin sa pagluto para mananatiling makinis or hindi mangulobot yung ating donut. At itong gamit ko na mantika mga palangga ay yung super dough frying fat ng Achievers. Maganda talaga ito gamitin yung frying fat ng Achievers pang deep fry ng ating mga donut kasi mas lalong lumambot yung ating mga donut. Kung wala naman kayo nito ay pwede naman yung regular lang na mantika. Pagkatapos lutuin ay isit aside at dito gagawa na tayo ng palaman. Dito sa ating palaman kailangan natin ng condensed milk, cornstarch at cocoa powder. At haluin lang ng mabuti para matunaw yung cornstarch at yung cocoa powder. At pagkatapos ay pwede na natin itong lagyan ng evaporated milk and then konting halo at isa lang natin. Lutuin natin ito sa katamtamang hina ng apoy ng ating kalan. At ipagpatuloy natin ditong haluin. Haluin lang natin hanggang sa ito'y kumulo. Continue lang talaga sa paghalo. Huwag tigilan kasi madali lang yang masunog yung ilalim. Haluin lang hanggang sa ito'y lumapot. At pag ganito nakalapot ay lutuin pa yan ng mga 1-2 minuto para lutong-luto talaga yung ating cornstarch para hindi magtutubig yung ating palaman. Ito mga ga, okay na ito. Pwede na natin itong lagyan ng refrigerated margarine or di kaya butter. Pwede ding margarine. At tunawin lang muna natin yan at pwede na natin itong ilagay sa ating mga piping bag pag ito'y medyo malamig na ng kaunti. At ito yung pang-coating natin. Gagamit ako ng cocoa powder. Ordinary lang ito. At hinaluan ko ito ng Milo powder. At binutasan ko lang ito sa gitna. At pagkatapos ay lagyan na natin ng palaman. At 10 pesos lang yung bintahan ko dito. Kayo depende ho yan sa laki ng gramo ng inyong dough. At lalong depende ho yan sa inyong costing. Ang inyong bintahan. Kayo ay mag-costing lang. At yung isa din natin dito, lagyan ko muna ito ng palaman at gawa natin ito ng buttercream para pang-design natin dito. Gawa natin ito ng frosting. So, ito yung ating pang-frosting. Meron ako ditong unsalted butter at i-cream ko lang ito hanggang sa ito'y maging smooth. At pag naglight na yung kanyang kulay, ay pwede na natin itong lagyan ng powdered sugar. At pautay-utay lang yung paglagay natin. Unti-unti lang yan nating batihin para hindi din tatalsik yung ating powdered sugar. At batihin lang talaga natin itong mabuti hanggang sa kuminis na maging malambot yung ating buttercream na mawala yung gaspang at nang parang ito'y umalsa na yung dumami na yung ating buttercream. Hanggang sa maging ganito yung consistency na naglight na yung kulay niya na ito'y napakalambot na. At isalin na natin ito sa ating mga piping bag at ilagay na natin dito bilang pang-design sa ibabaw ng ating mga donut. At ang ideya ko lang mga ga ay nalagyan ko lang huyan ulit ng ating coating para medyo makapal din na maganda din tingnan yung ating mga donuts. At ito lang yung gagawin natin para kapit na kapit nang hindi din dudulas yung ating frosting. Para hindi madulas pag nag-pipe tayo dito.
At ito naman kapag katapos na ipalubog natin sa ating coating ay hiwaan lang natin sa gitna at lagyan ng palaman at lagyan natin ito ng ating frosting. At dito naman sa may frosting mga gaang bintahan ko dito ay 15 pesos. At hanggang dito lang yung ating video. Sana may natutunan. Ito pong muli ang inyong Kainday Tinapay. Maraming salamat at bye-bye. Ingat. God bless.